Isa pong mapagpalang araw sa ating lahat. Tayo po ngayon ay magsisimula na sa ating gawain sa umagang ito. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ating tawag sa pagsamba na matatagpuan sa unang Kronika 16, talatang 23 hanggang 24. Ito pong nakasulat doon. Umawit kay Yahweh buong sanlibutan, ipahayag araw-araw, bigay niyang kaligtasan. Ipahayag sa mga bansa kanyang kalulutian, sabihin sa mga tao, gawa niyang makapangyarihan. Tayo po ay manalangin. Muli o Diyos, salamat po sa araw na ito, sa gitna nga po ng mga pagsubok ng buhay, sa gitna po ng mga pagbabawal, Panginoon, ng pagtitipon. Kami po'y nandito, nagkakaisa, magkakalayuman, nananalangin, nagpupuri, sumasamba sa iyong pangalan. Sa araw na ito, nais po namin ipahayag ang aming mga pasasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa amin. Kaya nga po, Panginoon, aming pong dalangin, samahan niyo kami muli. Nawa, Panginoon, ang aming pong pagbibigay ng paghandog ng papuri, Panginoon, ay kalugdan ninyo. Muli salamat, Lord, sa araw na ito. Pagpalain niyo po kami, samahan niyo po kami. Tanging ang pangalan niyo lamang po ang may taas sa araw na ito. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po mga kapatid. Tayo po'y sama-samang magpuri at umawit sa ating Panginoon. Sama-sama po tayong umawit ng papuri sa Panginoon. Halina't sama-sama. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas pangalan mo hanggang wakas. Purihin ka, Jesus, purihin ka, O Diyos, laging itataas pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Halina't sama-sama tayong umawit at magpuri. Habang buhay, okay sayang tunay. Okay sayang tunay. Okay sayang tunay. Panginoon, patuloy ka po naming pinapapurihan at dinadakila, Panginoon. Tunay nga, Ama, na sa piling mo, malaya kaming makapagpuri at mawit ng pagsamba sa iyo, Panginoon. At lahat ng worries ng heart namin nawawala pag ikaw yung kakatabi mo. Panginoon, ngayong oras na ito, ang nais namin ay papurihan at awitan ka lamang, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat, Panginoon. Diyos, ikaw ay karapat dapat pangalayan ng pagsamba, pagmamahal at
puso namin ngayon, umawit ng pagsamba sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Tuloy po namin nais na itaas ang iyong ngalan sa oras na ito, Panginoon. Tuloy nga po na ikaw ay dakila sa lahat at nais na namin, Ama, na matanggap mo lahat ng papuri mula sa aming mga nilikha mo, Panginoon. Lahat po ng papuri, Panginoon, na isa na, Panginoon. Tuloy nga po na kay buti mo sa aming lahat, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong pinatawad. Binigyan mo pa ng tinig, tinuruan mo umawi, kaya ngayon ang puso't isip ko'y isang sinasambit. Ang pagpupuri pasasalamat ay sa'yo lamang nararapat. Ang tunay na awit ng pagsambay sa'yo lamang iaalay, Jesus. Ating pumpurihin ang mabuti nating Diyos. Dakilain siya ngayong oras sa kabila ng nararanasan natin, patuloy yung kabutihan ng Panginoon. Marapat lang na siya'y purihan. Kay buti mo, Panginoon. Kay buti mo, Panginoon, dakila ka sa buhay ko, sa labis na pag-ibig mo ay naligtas ako. Hindi man karapat-dapat ay iyong tinatawad, at binigyan mo pa ng tinig at tinuruan mo
papuri pasasalamat ay sa'yo laban, nararapat ang tunay na awit ng pagsambay. sa'yo lamang inaalay, Jesus. Panginoon, salamat po sa pag-ibig mo. Tunay nga po na dakila ka, Panginoon. Lahat po ng papuri, pasasalamat, at kababaang loob ay binibigay namin sa iyo, Panginoon. Salamat po sa oras na ito, Panginoon. Dinadakilan, nilalwalhati po namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Sa pagkakataong ito, tayo po ay tutungo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. At ngayon pong April ay magfo-focus po tayo dun sa supernatural. And we will be looking at some of the miracles of the Lord Jesus Christ na naitala po sa New Testament. And for this morning, ang nais ko po na ibahagi ay isang miracle ng Panginoon na masusumpungan po natin sa tatlong account ng Gospel. No? Ito po ay masusumpungan sa Matthew, sa Mark, at saka si John. Ang tangi pong hindi nagtala ng miracle na ito ng Panginoon ay si Luke. No? So ang tinutukoy ko po ay yung the miracle of Jesus walking on the water. At nais ko po nabasahin ang mga talata mula po sa John chapter 6, verses 16 to 21 para po sa ating pag-aaral sa umagang ito. Ganito po ang sinasabi, beginning with verse 16 of John chapter 6. Na magtatakip silim na, ang mga alagad ay pumunta sa tabi ng lawa. Sumakay sila sa bangka at naglayag papuntang Capernaum. Madilim na'y wala pa si Jesus. Lumakas ang hangin at lumaki ang alon. Na makasagwa na sila ng may 5 o 6 na kilometro, nakita nila si Jesus na lumalakad sa ibabaw ng tubig. Papalapit sa bangka at sila'y natakot. Ngunit sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot, ako ito. Tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus at kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. So ito po yung account na sinulat po ni John patungkol po dito sa miracle na ito na paglakad ng Panginoon sa ibabaw ng tubig. And this is clearly a miracle story. No? Jesus defied the law of gravity. Hindi ho siya lumubog dun sa ilalim po ng tubig. And kung titinan po natin sa story, sa bandang huli, meron din pong isang maliit na miracle pa attached to this. At yun po yung quantum leap na pagsakay po ng Panginoon doon po sa bangka na sinasakyan ng kanyang mga alagad, ay kaagad silang ando na sa pangpang. Nakarating na kaagad sila sa pangpang mula po sa gitna doon pong dagat na binabayo ng alon at ng malalakas na hangin. So ito po yung story na ito na makikita ho natin dito. And what does this story of the miracle of Jesus walking on the water teach us? What can we learn from this? And I believe meron tayong matututunan dito at least 3 things sa miracle na ito ng Panginoon ng paglakad sa ibabaw ng tubig. Una, God sometimes places us into a storm. Mismo ang Panginoon mismo ang nagdadala sa atin sa mga bagyo. Paano ko po ito nasabi? Ito pong nangyari dito sa mga disciples ng ating Panginoon ay hindi lamang isang coincidence. Hindi po ito isang pagkakamali lamang. It was not something that should have been avoided. It was Jesus who actually led them to experience that storm. Kung titingnan natin yung parallel account sa Matthew chapter 14 verse 22, ang sabi po dito, agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang mga alagad at pinauna sa kabilang ibayo. Ano po bang story nito? Let's get a little context dito po sa pinag-aaralan nating passage. Alam niyo, nagkaroon po ng series of miracles ang Panginoon bago po itong paglakad niya sa tubig. Una, sinusundan po siya ng napakaraming mga tao at yun pong sumusunod sa kanya na may mga karamdaman, pinagaling niya ho sa lahat ng kanilang mga karamdaman. So, nakaranas ng himala yung mga taong sumusunod sa kanya. Kaya naman nagkarami yung mga tao, dumami sila ng dumami, naging libo-libo, at buong maghapon tinuturuan sila ng ating Panginoong Jesus hanggang dumating yung point na humahapon na, wala pa sila nakakain at nagutom sila. At makikita ho natin doon yung miracle
kung saan ay mula po sa 5 pirasong isda at 2 tinapay, or baliktad, 5 tinapay at 2 pirasong isda, ay gumawa ang Panginoon ng himala, pinarami niya ito at lahat ay nakakain at nabusog. No? And hindi lamang nabusog, kundi sabi ng Panginoon, tipunin ninyo ang mga natira at marami pong mga natira. Eksakto yung natira para sa 12 alagad niya na hindi pa kumakain during that time. No? Kaya pinaipon yun ng Panginoon sa kanila, ipinakuha, no, at pinadala sa mga alagad. And during this time, ito na yung peak ng popularity ng Panginoon at dahil sa kanyang mga ginawa na nakita ng mga tao, gusto siyang gawing hari. So kung baga gusto ng mga tao na magkaroon ng kudeta, no? O pag-aaklas laban dun sa Roman Empire, and parang sa paningin ng mga tao, ito na yung pagkakataon na pwede nating gawing hari si Jesus. Kasi napakadakila niya, gumagawa siya ng mga himala at siya yung magliligtas sa atin. No? Pero of course, wala hong political agenda ang ating Panginoong Jesus at nirefuse po niya itong kagustuhan ng mga tao na gawin siyang hari ng pagkakataong yon. At dito po pumasok itong istorya dito sa atin pong binasa kasi sinabi ng Panginoon na sa mga alagad na agad na silang umalis at sumakay sila sa bangka. So it is Jesus Christ who instructed them to get into the boat. No? Dahil nga ayaw ng Panginoon na pagbigyan itong mga tao habang nung makaalis itong mga alagad, ay umalis na rin ang ating Panginoong Jesus, pinaalis niya yung mga tao at siya po ay pumunta doon sa bundok para manalangin. Okay? So, makikita ho natin dito na yung bagyo na pinagdaanan ng mga alagad doon sa laot, doon sa dagat, ay bagyo na mismong sabihin nating in-engineer ng Panginoong Jesus para sa kanila. Bakit? Hindi ba alam ng Panginoon na babagyo? I'm sure alam yun ng Panginoon. Hindi ba alam ng Panginoon na mararanasan nila itong storm na ito sa kanilang paglalakbay doon? Alam ito ng Panginoon at siya mismo ang nagsabi sa mga alagad niya, sumakay kayo sa bangka at maglakbay kayo sa kabilang ibayo. So kaya nga, makikita natin dito na sometimes it is God Himself who places us into a storm. And tayong lahat ay dumadaan sa mga storms ng buhay. Iba-iba ho tayo ng storms. And alam nyo, hindi ho nangangahulugan na kapag tayo ay dumadaan sa storms ay we are out of the will of God. Hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, kaya tayo dumadaan sa mga bagyo ng pagsubok sa ating mga buhay. Hindi po batayan ang mga bagyong dumaraan sa buhay natin kung tayo ay nasa kalooban ng Diyos o wala. Maaari ho tayong makaranas ng bagyo, sumusuway man tayo o sumusunod sa Panginoon. Bakit pa kailangang sumunod sa Panginoon? It's because ito po yung tamang gawin. No? Sumunod man tayo sa Panginoon o hindi, makakaranas ho tayo ng bagyo. At alam nyo, may 2 klase ho ng bagyo. Ano po yun? Merong tinatawag po na correcting storms. Yung mga tao na sumusuway sa Panginoon, nakakaranas ng bagyo sa buhay. At malamang, dahil alam nila na sila'y sumusuway sa Panginoon, nakakapag-isip ho sila na kaya nangyayari sa akin ang mga bagay na ito kasi lumalayo ako sa Panginoon, nakakagawa ako ng labag sa kalooban ng Panginoon, kaya dumadaan ako sa bagyong ito. Meron pong correcting storm. Kapag ho tayo ay lumilihis dun sa alam nating kalooban ng Diyos para sa buhay ho natin, minsan ang Diyos ay nagpapadala ng bagyo mismo sa atin para i-correct tayo. Ang tawag nga po doon ay correcting storm. May istorya tayo niya sa Bible na well-known, di ba? Yung istorya tungkol kay Jonah. Inutusan siya ng Panginoon, pumunta sa Nineveh, pero kabaliktaran noon, yung kanyang ginawa, pumunta po siya sa Tarsis, which is the opposite direction ng Nineveh. No? At alam natin na dahil doon, sumakay si Jonah sa barko at doon sa laot, sa dagat, ay nagkaroon po ng matinding bagyo na ang Diyos mismo ang nagpadala. No? Kaya naman hindi nila malaman kung anong kanilang gagawin. No? At gulong-gulo sila sa mga nangyayari dahil inabutan sila na napakalakas na bagyo. Pero si Jonah, alam niya kung bakit may bagyo doon sa laot. Sabi niya, ako ang dahilan kung bakit may bagyo. Kaya ihagis niyo na ako sa dagat. Of course, at first, reluctant po yung kapitan ng barko at yung mga tripulante na ihulog siya. Pero eventually, wala na silang magawa. Lulubog na sila. Kaya pinagbigyan na nila yung sinabi ni Jonah na ihulog siya doon sa dagat. At yun nga po yung kailang ginawa. At alam natin yung story,
ang Panginoon ay nagpadala ng isang big fish. Akala ni Jonah, sige, okay na, libre na ako, no? Doon sa bagyo. Pero nagpadala ang Diyos ng big fish, nilulunho siya na napakalaking isda. At doon, siyempre, hindi naging maganda yung experience ni Jonah. To the point na siya ay nakapanalangin at na-realize niya yung kanyang pagsuway sa Panginoon at nagsisiho siya sa loob ng tiyan ng isda. At sa kanyang pagsisisi ay iniluwa po siya ng isda. And guess what? Nasaan ho siya? Andun ho siya sa lugar kung saan siya pinapupunta ng Panginoon, dun sa Nineveh. And so, yun ay correcting storm. And sometimes nararanasan din po natin sa buhay natin yun. Kaya nga, mahirap kapag dumarating tayo sa punto na tayo sumusuway sa Panginoon dahil baka ang Diyos mismo magpadala ng bagyo sa atin para i-correct ho tayo. No? At eventually susunod din naman tayo sa atin pong Panginoon. But there is also what is called perfecting storm. And ito po yung kinalalagyan itong mga disciples na ito. And they were in the storm because they were obeying Jesus. It was Jesus Himself who told them na sumakay sila sa bangkang yon. And dahil doon sa kanilang ginawa, sila po ay humarap sa isang napakalakas na bagyo. At minsan sa mga Kristiyano, yan po yung medyo mahirap eh. Yung alam mo na ikaw ay sumusunod sa Panginoon, ginagawa mo ang kalooban ng Diyos, pagkatapos ikaw ay makakaranas ng bagyo sa iyong buhay. Minsan kasi yung mga tao na lumalapit sa Panginoon ay lumalapit sa Kanya dahil iniisip nila na magiging magaan ang buhay sa kanila kapag sila lumapit sa Panginoon. No? Walang mangyayaring masama sa kanila, hindi sila haharap sa mahigpit na pagsubok. Kapag sila ay nasa Panginoon, ang kailangan lamang ay you have to have enough faith and you confess the right words and nothing bad will happen to you. There will be no storm in your life. Pero alam nyo, hindi ho ganon ang itinuturo sa atin ng Biblia. Kung titingnan natin yung mga accounts sa Bible na marami hong pagkakataon sa pagsunod sa Panginoon, humaharap sa bagyo ang kanyang mga alagad. At isa na nga po ito sa makikita ho natin. No? And dito makikita natin na yung bagyo na pinagdadaanan nila ay perfecting storm. Bakit po tayo pinapadaan ng Diyos sa mga ganong bagyo sa buhay? Because there are times na faith can only be developed in the storm. Sa mga panahon na yun, natututuhan ho natin na tayo po'y magtiwala sa atin pong Panginoon. And God's plan in bringing us sa mga ganong klase ng storm, yung perfecting storm is to grow us and to enlarge us. No? And there are lessons that we can learn in the storms na hindi ho natin matututunan kapag ho tayo ay wala sa ilalim ng isang storm. And so, God uses storms for our good. And so, sometimes, God places us in a storm. Pangalawa po, na pwede natin makita rito, Jesus prays for us during our storm. Sa Matthew chapter 14, verse 23, sabi doon, matapos niyang paalisin ang mga alagad, mag-isa siyang umakyat sa bundok upang manalangin. Hindi man sumama ang Panginoon sa mga alagad, humiwalay man siya, ang ginawa ng Panginoon, siya po ay nanalangin. Now, ano kaya ang ipinapanalangin ng Panginoon? I believe hindi kundi sino kaya ang pinapanalangin ng Panginoon. I believe na nalangin ng Panginoon para sa mga alagad na pinauna na niya. No? And ito po yung magandang makita ho natin sa ating Panginoon. Sometimes, kapag tayo nasa gitna ng storm, akala ho natin, iniwan na tayo ng Panginoon, pinabayaan na tayo ng Panginoon, when in fact, God is praying for us. Jesus is praying for us. Jesus does not forget us or forsake us. Huwag po nating isipin, no? Na tayo po ay pinababayaan ng Panginoon kapag po tayo ay nasa gitna ng storm o ng pagsubok sa buhay ho natin. No? Kung hindi man natin nakikita ang Panginoon sa mga panahon na tayo po ay nandun sa ganong kalagayan, huwag po nating isipin na pinabayaan ho tayo ng Panginoon. Ang totoo, kabaliktaran. Hindi nakakalimutan ng Panginoon yung mga disciples niya nandun sa storm na yon, pero yung mga alagad niya na yon, yung mga disciples niya na yon, sila'y nakalimot sa Panginoon nung panahon ng storm na yon. Sabi ho sa account na ating binasa, sila po ay pinagharian ng matinding takot. Natakot po sila, no? Pero bakit ganon? Di ba kakatapos pa lamang ng isang napakalaking himala na ginawa ng Panginoon? Kagaya nga ng sinabi ko, series of miracles, yung kanilang nasaksihan right before their eyes, no?
na sila'y nakakita ng mga himala ng Panginoon. At doon sa pagpapakain, doon sa libo-libong mga tao, sinabi nga ng Panginoon sa kanila, kuhanin niyo yung mga natira para walang masayang. At pwede nating i-assume, mga kapatid, na yung mga, kung hindi man pagkain, yung mga pinaglagyan ng pagkain na yun na natira, ikasama nila doon sa barko at maaaring nasa paanan nila habang sila'y nandun sa bangka na yun na kanilang sinasakyan. So, andyan yung evidence ng himala ng ating Panginoon. Kitang-kita nila na ang Diyos is a God of miracle, pero nung nandun na sila sa gitna ng bagyo na yon, is as if wala silang nakitang himala at walang ginawang mabuti ang Panginoon para sa kanila. Madalas, ganun din ho tayo kapag tayo dumadaan sa mga bagyo, sa mga pagsubok sa atin pong buhay. Mabilis natin nakakalimutan yung ginawang kabutihan ng Panginoon. Hindi na natin naaalala na tayo ay iniligtas niya, ginawa niya ng mabuti, tayo ay pinuprovide ng Diyos sa ating mga pangangailangan. Ang dami-dami hong, sabihin natin, mga himala, mga small miracles na ginagawa ang Diyos out of His goodness sa buhay natin. Pero pag dumating na tayo sa gitna ng storm, minsan nakakalimutan na nating lahat yon at minsan nakakausal tayo, Panginoon, bakit wala ka? Pinabayaan mo na ako, kinalimutan mo na ako. Pero sinasabi ho sa atin dito, hindi man po natin siya nakikita. Nakikita ho tayo ng atin pong Panginoon. At hindi ho niya tayo pinababayaan. Alam niya ang ating pinagdadaanan. Mark chapter 6, verses 47 and 48, sabi ho dito, pagsapit ng gabi, nasa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang. Pansinin po natin yung verse 48. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Alam na alam ni Jesus ang pinagdadaanan ng kanyang mga alagad habang siya'y nandun sa pangpang. Oo, nasa laot sila, hinahagupit sila ng malakas na hangin at mga alon. Alam na alam ng Panginoon na sila'y sagwan ng sagwan at wala silang marating. No? Kahit ano ang hirap na kanilang gawin, hindi sila makarating sa pangpang. Kitang-kita lahat ng Panginoon habang siya ay nandun sa shore or doon sa pangpang. Kita ng Panginoon ang mga nangyayari sa kanila. Yet, alam niyo, hindi kaagad sumunod ang Panginoon. During this time, ang sabi ho ng account ng Biblia, nananalangin ang Panginoon. I think, pinapanalangin sila ng ating Panginoon. And magandang ma-realize din ho natin yon. Alam niyo, tayo rin po ay pinapanalangin ng Panginoon. It's very comforting to know that we are in Jesus' prayer list. Yung pangalan ho natin mismo ay nakasaad sa mga listahan ng panalangin ng Panginoon. I think, sinabi ni Pastor Teddy last time, no, na is very encouraging na malaman kapag na ikaw ay ipinapanalangin ng isang tao. Kapag may nagsabi sa iyo, alam mo, pinapanalangin kita, nakaka-encourage yun. How much more kung alam natin na ang Diyos mismo, ang Panginoong Jesus mismo, ay nananalangin para sa atin. Tapos na ang gawain ng Panginoon ng pagliligtas doon sa Kalbaryo. Minsan niyang iniala yung kanyang sarili at sumigaw siya, it is finished. Yung kanyang pagliligtas naganap na, no? Kumpletong-kumpleto na yon, tapos na ang ministry ng Panginoon ng pagliligtas sa atin. Pero meron pa siyang isang gawain na hindi tapos at nagpapatuloy, at ito po yung ministry of intercession. And sabi nga dito sa Hebrews chapter 7 verse 25, siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. He lives forever to make intercession for us. So Jesus was praying for the disciples in the midst of their storm. And while they were in the boat, Jesus was on the shore praying for them. And He is also praying for us in the midst of our storm. Matatandaan din natin yung example nito, no? Di ba si Peter, before he denied the Lord, sabi ng Panginoon, hiniling na Satanas, gawin mo yan, pero ipinanalangin kita upang hindi ka lubusang bumagsak. Kaya naman nakabalik si Peter, kahit na dumaan siya sa pagsubok na yon ng kanya pong buhay. At yun po ang ginagawa ng Panginoon para sa atin. He is praying for us. Kung may mga storman tayo na nararanasan ngayon, huwag natin isipin, pinabayaan tayo ng Panginoon. No, kung hindi po natin na nararamdaman yung kanyang ginagawa, let's stress dun sa fact or dun sa truth na God is praying for us. May ginagawa siya, He is praying for us. At pangatlo po, Jesus is always prepared to bring us out of our storm. Jesus is always prepared to bring us out of our storm.
Ano man po ang ating pinagdadaanan ngayon, I'm sure ang dami ho nating mga storms, kanya-kanya tayong storms. Mula dun sa isang napakalaking storm, ito pong pandemic na ito, ang iba-iba yung pinagdadaan ng storm ng mga tao ngayon. No? Sometimes we think God has forgotten us, God has forsaken us. Mga kapatid, hindi po. And actually, God is prepared to bring us out of the storm. No? Ang ating Panginoong Jesus, kung titingnan natin sa himala na ito natin pinag-aaralan, hindi ho siya nalulunod ng malakas na bagyo, ng malalakas na alon. No? Hindi ho siya nahihirapan na salungain kahit po ang pinakamalakas na bagyo na maaaring maranasan natin sa atin pong buhay. Hirap na hirap yung mga alagad, wala na silang magawa. They were there for 9 hours already nang makita ho nila ang Panginoong Yesus ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. And I can imagine na habang si Jesus Christ ay lumalakad sa ibabaw ng tubig, hindi ho siya, alam mo, parang nahihipan ng hangin na halos matumba na habang siya'y lumalakad. I'm sure si Jesus Christ po ay parang walang bagyong nangyayari, lumalakad ho siya sa ibabaw ng tubig. Kaya nga napagkamala nilang multo yata ito, no? At sila po ay natakot. Hindi nahihirapan ang ating Panginoon sa pagsalunga sa mga bagyo. At alam nyo, hindi rin ho mahihirapan ng Panginoon sa pagsalunga sa mga bagyong pinagdadaanan natin sa atin pong buhay, sa Kanya pong gagawing pagtulong sa atin. But Jesus has His own way and time in helping us. No? Sa Mark chapter 6 verse 48, ang sabi nga po doon, nakita niyang nahihirapan sa pagsagwan ang kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na, sumunod sa kanila si Jesus at naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang madaling araw na. Sabi ko sa English, in the fourth watch of the night. Anong oras ho ba yun? It's between 3 a.m. and 6 a.m. So tandaan po natin, naglakbay ang mga alagad. Sumakay sila sa bangka nung magtatakip silim. Mga sabihin natin 6 o'clock in the evening. And during this time ay mga alas 3, sabihin natin, naglalakad si Jesus Christ sa ibabaw ng tubig na nakita nila. 9 na oras na po sila na naglalakbay doon sa dagat at wala ho silang marating dahil sa pasalungat sila sa hangin at dumating po ang ating Panginoon. Ang tanong ay, bakit po ba hinintay pa ng Panginoon yung 3 o'clock? Kung kailan hirap na yung mga alagad sa pagsalunga, no? Alam niyo po, meron pong sariling way at may sariling panahon ang Panginoon sa pagtulong po sa atin. No? And Jesus' delay in coming to the disciples was strategic and deliberate. Kaya at the end, nung story na ito, when we look at Matthew chapter 14, and even in Mark 6, nag-end ito sa pagkamangha nila sa Panginoon at sila'y sumamba sa Panginoon na tunay ngang ang Panginoon, ang anak ng Diyos. Ang dami ng ginawang himala ng Panginoon pero hindi na makita ang Panginoon ng ganon until such time na dumaan sila sa bagyong ito, sinamba nila ang ating Panginoon. Pinahintulutan muna sila ng Panginoon na dumaan sa bagyong ito bago nila ma-realize ito ang anak ng Diyos na dapat sambahin. No? So marami po sa atin, mabilis pong mainip din, di ba? Kapag hindi kaagad nalutas yung ating mga bagyong pinagdadaanan, pinanghihinaan na po tayo ng loob, natatakot na po tayo. Ang iba po sa atin, hindi na nga umaasa na tutugunin tayo ng Panginoon. Pero alam niyo po, let's not get impatient and let's not force Jesus to do something to solve our problem. Just wait and trust. At yan din po yung sinasabi sa atin ng Bible. Maghintay tayo sa Panginoon. For example, Isaiah chapter 30 verse 18, ngunit si Yahweh ay naghihintay upang tulungan kayo at kahabagan, sapagkat si Yahweh ay Diyos na makatarungan, mapalad ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Naghihintay ang Panginoon na maghintay tayo sa Kanya. At may itinuturo ang Panginoon sa atin habang tayo po ay naghihintay sa Kanya at tinuturuan niya tayo na magtiwala. Meron pong isang istorya rin sa Bible, di ba? Sa John chapter 11, yung story about the raising of Lazarus, isang another miracle, of course. Pero gusto ko lang pong pakita sa atin na sometimes ang Panginoon talaga deliberately nagdi-delay ho siya. Pero sabi nga, hindi ho siya nahuhuli sa pagtugon sa atin.
yung inaakala nilang pagkahuli ng Panginoon, na yun po yung perfect time ng Panginoon para po sa atin. So, sa story po ng raising of Lazarus, di ba, nung may sakit si Lazarus, nagpadala ng abiso kay Jesus Christ, yung kanyang mga kapatid, sina Mary and Martha, sinabing may sakit si Lazarus. Nung matanggap ni Jesus Christ yung news na yon, ano po ang sabi ng Bible sa John chapter 11? Naghintay pa si Jesus ng 2 araw bago siya umalis. At naglakbay pa ho siya mula sa kanyang lugar patungo doon sa Bethany, kung saan naroroon si Lazarus. At pagdating ni Jesus Christ doon, 4 na araw ng patay si Lazarus. Ang sabi nung magkapatid, no? Panginoon, huli na kayo. Hindi sana ito nangyari kay Lazarus kung dumating kayo kaagad. Andun yung paninisi na sa kanila sa Panginoong Jesus. No? And alam natin yung story, ang Panginoon napapaiyak. He was so emotional also, but He performed the miracle. Sabi ng Panginoon, I am the resurrection and the life. He who believes in me, though he dies, yet shall he live. No? And ito yung perfect time para sa Panginoon. Binuhay niya si Lazarus and his glory was displayed through this miracle. So may mga ganon. Ang point ko po ay may mga ganong pagkakataon na ang Diyos ay seemingly nadidelay. Pero hindi ho niya tayo dinideny. No? Yung delays ng Panginoon ay hindi po mga denial sa atin po mga pagsamo sa Kanya. But God has His own perfect way and He has His own perfect timing. And Jesus has the power to help us. Again, Jesus is above the waters and the strong waves. Ito po yung sinasabi sa ating talata about the miracle of Jesus. He was walking on waters. And this is symbolic of the transcendence of the Lord in relation to our struggles and problems. And we need to see that, no? Jesus was not struggling sa mga bagyo na pinagdadaanan. Kaya nga sabi niya sa John 6 verse 20 sa mga alagad, huwag kayong matakot, ako ito. No? And He gave them great comfort and peace nang malaman nilang ito ang ating Panginoon. No? So, let's recap. Ito pong ating tinatalakay tungkol sa miracle na ito. No? Una, ito po yung pwede nating matutunan dito. God sometimes places us into a storm. Pangalawa, Jesus prays for us during our storm. No? At pangatlo, Jesus is always prepared to bring us out of our storm in His own time, in His own way. And so, kahit po tayo nasa gitna ng bagyo, anuman po ang bagyo na pinagdadaanan natin ngayon, mga kapatid, we can find peace even in the midst of that storm. Sabi nga, peace is not the subtraction of problems from life. Peace is the addition of power to meet those problems. Kaya nga, sinasabi sa atin ng Panginoon, don't be afraid. At napakaraming beses sa Bible, yung statement na yan, pwede nating gamitin sa buong isang taon. There are 365 don't be afraid or be not afraid phrases sa Biblia na pwede nating panghawakan. And Jesus can calm our storm. So, we can have peace. So, it's not really about us, not how good or how bad we are, but how great He is. God wants us to just demonstrate, no, yung atin pong pagtitiwala sa Kanya even in the midst of the storm that we are experiencing. And surely, God will see us through. So let us not lose heart. Let's learn to wait upon Him and welcome Him in the midst of our storm. John 6:21, tuwang-tuwa nilang pinasakay si Jesus. So let us trust His deliverance, for it will surely come in His own way, in His own time. Okay? So, at ito po yung pangwakas. Dito po sa binasa po natin na account from John chapter 6. Pagsakay ng Panginoon doon sa bangka, nandun na kagad sila sa shore. Sipin nyo, from doon sa gitna ng laot, pagsakay ni Jesus, when they welcome the Lord Jesus Christ, tuwan-tuwa sila, sabi doon ng Biblia, at pinasakay nila si Jesus sa bangka. Pagsakay ni Jesus, andun na sila sa pampang. Hindi na sila sumalunga doon po sa napakalakas ng mga alon at bagyo doon sa dagat. So, ang hamon po sa atin dito, huwag tayong mag-alala. Darating ang Panginoon. He will appear. He will deliver us. And when the time comes, nandiyan ang Panginoon, ililigtas na niya tayo, let's welcome Him
pasakayin natin siya. At hayaan nating tapusin niya ang ating mga storm. So kaagad na nakarating ang bangka sa kanilang pupuntahan. Mga kapatid, magtiwala ho tayo sa Panginoon. Anuman ang storm na ating pinagdadaanan. Tayo po ay manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa aral na ito about the miracle of Jesus. And we pray, Lord, na whatever we are experiencing right now, if we are in the midst of whatever storm, Lord, let this be an encouragement to us, Lord, na hindi niyo po kami iniiwanan, hindi niyo po kami pinababayaan. Even at times that you seem to be silent, Lord, andyan po kayo palagi. At nakikita niyo ang aming mga struggles. At meron po kayong itinakdang panahon para sa amin upang kami po ay tulungan. At habang hindi pa po namin nararanasan ang pagpapayapa ng lahat ng mga bagyo na aming pinagdadaanan, tulungan niyo kami na maghintay sa inyo. Tulungan niyo kami na magtiwala sa inyo. Marami pong salamat dahil alam namin bilang inyong mga anak, lagi niyo po kaming iingatan. Panginoon, sa sandaling ito, nais din po namin na idulog sa inyo at ipagpasalamat ang amin pong mga kapatid na magdiriwang ng kanila pong anibersaryo ng kasal sa buong sanglinggang darating. Pinagpapasalamat namin sa inyo, Panginoon, ang kanilang maayos sa pagsasama. Nawa, palagi po kayong maging sentro, Panginoon, hindi lamang ng mag-asawa, kundi ng kanilang buong pamilya. At mahayag ang inyong pong liwanag, Panginoon, ang inyong ilaw na kanila pong natanggap sa kanilang buong sambahayan. Pagpalain niyo po sila ng marami pang anibersaryo ng kasal. At ganoon din po ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanila pong mga kaarawan sa buong sanglinggang ito, Lord. We rejoice with them, Lord. Tunay na pagpapala ang bawat taon, kahit nga po ang bawat araw na inyo pong idinadagdag sa amin pong mga buhay. At dalangin namin na patuloy po nilang taglayin ang kalakasan ng katawan at i-fulfill niyo po ang inyong purpose para sa kanila. At hayaan niyo po na makita nila ang inyong pong direksyon kung saan niyo po sila nais na dalhin sa panibagong taon na idinadagdag niyo po para sa kanila. At sa lahat po ng aming mga kapatiran, Lord, wherever they are, whatever they are going through right now, we commit them to you. Lord, as members of this church of JGSCM, Lord, we want, Lord, to cover them with our prayer and let your protection be upon them, Lord. Sa inyo po namin sila ipinagkakatiwala. At sa pagkakataong ito, Panginoon, as we end this service, igawad niyo nga po sa amin ang inyo pong mayamang bendisyon. At sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas, sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin, sa Kanyang kaluwalhatian, kadakilaan, kapamahalaan at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Tayo po ngayon ay dadako sa pagbibigay ng ating mga ikapu at handog. Ang nakasulat po sa Mateo 6:20 hanggang 21 ay ganito po. Sa halip mag-impo kayo ng kayamanan sa langit, do'y walang naninirahang insekto at kalawang at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din man ang iyong puso. Muli po, dahil nga po tayo po ay nasa gitna pa rin po ng ECQ, tayo po ay ini-encourage na magbigay po sa ating online. Nandyan po sa ating screen ngayon yung pong ating mga options para po makapagbigay. And of course, kasama na rin po yung ating GCash kung hindi po kayo familiar sa online banking. So tayo po ay dumulog sa Panginoon at ipanalangin natin ang ating mga handog sa mga sandaling ito. Panginoon, muli, salamat at sa gitna nga po ng pagpapatuloy, Panginoon, ng mga kahirapang aming naranasan, ay naging tapat pa rin kayo. Lord, sa bawat isa, Panginoon, na patuloy pong dumadaloy ang iyong bayaya, patuloy pong may paraan, Panginoon, upang kumita, magkaroon, Panginoon, ikabubuhay. Sila po ay nagbabalik sa inyo ng kanilang mga ikapu at handog bilang pagpapasalamat sa iyong katapatan sa kanilang mga buhay. Tanggapin niyo nawa po, Panginoon, ang mga salaping ito, ang mga handog na ito, bilang pagkilala nila sa iyong kabutihan, pagkilala nila, Panginoon, na tunay kang tapat. At ang mga Panginoon ay sa mga sandaling ito, patuloy niyo pong iparamdam sa kanila, Panginoon, na hindi niyo po sila pababayaan at ang kanilang mga pangailangan ay tunay niyo pong pagkakaloob. Muli, Lord, salamat po
po ay panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ngayon ay dadako para sa ating mga pagbati. At bago po noon, nais po natin kilalanin ang ating mga kapatiran na magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan sa langgeng ito. Happy birthday po sa inyong lahat. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ganyan din naman po, gusto po natin kilalanin ang ating mga kapatiran na magdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal. Happy anniversary po sa inyo. Happy anniversary sa kasal nyo. Tunay na pinagpala kayo ng Diyos. Sana'y dumami pa ang mga taon ng pagsasama ninyo. Okay, so tayo po ay doon na po magtatapos again, no? Habang wala pa pong changes sa atin pong government in terms of our classification, no? Hangga't hindi pa po pinapayagan ang ating mga pagtitipon, wala po muna tayong physical gathering, lahat po ng ating gawain ay puro online lang. But again, no, we would encourage everyone, if you have an opportunity, mag-participate po tayo sa ating mga online activities, sa ating mga journey groups, sa ating midweek service, and even our Bible study. No? So again, napakahalaga po na magkaroon tayo ng panahon para magkamustahan, even online, no? Upang patuloy po yung ating samahan, makapagbigay ng encouragement sa bawat isa. So again, maraming salamat po. Mag-ingat po tayo patuloy, ingatan po tayo ng Panginoon, and God bless po sa ating lahat.